Welcome to my free preliminary prediction dito sa Miss Universe Philippines 2025. Hello Carawelas, mabuhay! This is Gay Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gay Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At syempre, ngayon ko na nga ilalabas ang aking pre-preliminary prediction kung sino nga ba ang kakabog sa preliminary competition sa araw ng bukas. At syempre, hindi tayo magpakapakabog. Kung meron sila, meron din ako. At first ever vlog ko dito sa Shore 2. O, di ba? Shore 2 Residence na sponsor by RPen ng Australia. Maraming salamat, ma'am, sa pag-sponsor at na-enjoy ka talaga yung moment. Ang ganda ng ang ganda ng ambience ng room. Yun nga lang, ang doktok naman talaga kami ng bonggang-bongga, 14th floor. So, thank you so much po ng bonggang-bongga sa'yo. At ito na nga ang aking top 20 preliminary prediction sa Miss Universe Philippines 2025. My number 20 is Miss Chanel Olive Thomas ng Nueva Ecija. I think kakabog naman to. Ang possible lang talaga dito kay Chanel ay maliligwak or makakapasok. Pero more chances of makapasok naman siya. Kasi alam ko naman yung capability ni Chanel Olive Thomas na kaya naman talaga niyang umusad dito sa competition. Kaya nilagay ko pa rin siya sa aking number 20. My number 19 sa aking listahan is Miss Naga City, Zoe Gabon. Actually, hindi ko siya napapansin sa mga prediction. Wala siya nakakapasok. Pero, kung overall, at saka kung nakikita mo talaga din naman siya ng potential, meron siyang ino-offer sa akin. So, tingnan natin sa araw ng kinabukasan kung may ibubuga nga ba si Miss Naga City, Zoe Gabon. At my number 19. My number 18 sa aking listahan is Maiko Ibardi ng Benguet. Sa nung first presentation nila nung February, medyo malakas siya sa akin. But for now, medyo hindi consistent. Tapos pababa siya ng pababa. Let's see kung mag-perform ng bonggang-bonggang bukas. Baka pwede pa niyang maiangat ang spot number 18 na ito. Let's see. Number 17 sa aking listahan, Malay Aklan, Taylor Marie de Luna, o diba? So, hindi ko siya actually, personal favorite ko siya. Pero, hindi dahil personal favorite ko siya, kaya nilagay ko siya sa number 17. Sa iba nga, mas mataas pa siya. Pero sa akin, number 17 lang. Kasi, nakikitaan ko talaga siya ng celebrity type na talaga. Ang lakas talaga ng dating. Sobrang ganda. Pero, doon sa punto na pang beauty queen nga ba? Or pang Miss Universe nga ba? Medyo malayo doon sa sa iniisip ko na beauty queen material, yung traditional beauty queen. Malayo siya. But she is amazing and performing, kaya pasok na pasok sa aking number 17. My number 16 sa aking listahan is Rachel Hoco ng Oriental Mindoro. Since press presentation up to now, alam kong malakas talaga to. Magandang credential, magandang everything, wala ka namang dapat ipintas. Yun nga lang, pag itinapat siya kasi sa mga nagtatangkaran at naggagandahan din, talagang nagbe-blend lang din siya. Hindi siya angat ng bonggang-bongga. Pero, syempre, preliminary bukas, malay mo, kumabog pa siya at umabot pa siya sa top 5. Pero so far, ilalagay ko muna siya sa aking number 16. Number 15, gabi, napapagod ako magsalita, nakakaloka. Feeling ko after this vlog, matutulog muna ako tapos saka na lang ako babawi ng bonggang-bongga, di ba? Eto na nga, number 15 sa aking listahan, Jarina Sando ng Isabela. I think kaya naman niyang kumabog. Iniisip ko lang, parang ang dami niyang ka-prototype, ang dami niyang kamukha, ang dami niyang basta narurukihan ako sa mga galawan niya. Not to the point na plakado ng bonggang-bongga. Pero mayroong something ino-offer, may tindig. That's why
pasok na pasok talaga pa rin si Isabela Jarina Sando sa aking number 15. My number 14 sa aking listahan, I love her. Naisip ko nga, bakit number 14 ko lang siya? Parang deserve niya ang top 10. But so far, eto muna ang ilalagay ko sa kanya, Tacloban City, Angela Cabel. O, diba? Yan yung isa sa mga nanay na ipinasok ko dito sa kompetisyon, o di ba? Si Angela, kabugera siya, matalino, magandang advocacy, maganda matangkad. So, hindi questionable ang kanyang credential, hindi questionable yung kanyang pagka-beauty queen, at hindi rin questionable ang kanyang beauty. That's why pasok na pasok sa mga Tacloban City at number 14. My number, ano ba tawag dito? Number 13 sa aking listahan. Isa din to sa mga Filipino society, from, saan nga to? Si Valerie West, hindi ko maalala kung ano sa US yung eksena niya. Valerie West ng Ifugao. I think kakabog siya sa competition. I'm not so sure pa na pang top 10 nga ba siya, but I think kakabog talaga siya. Kasi knowing her personality and knowing her performance din, talagang nagpinapasikatan tayo. At let's see kung ano nga ba ang pwede niyang may offer dito sa Miss Universe Philippines Preliminary Competition. But nilagay ko lang siya sa akin number 13, hindi dahil hindi ko siya bet. Gusto ko siya, hindi ko lang alam kung talagang tumatop 10 ba siya. Ayun. My number 12 sa aking listahan, Juliana Prezado ng Iligan City. Actually, si Juliana Prezado na to, si Malay Aklan, wala naman tayong problema when it comes sa beauty, when it comes sa performance, and when it comes sa lahat ng aspeto. Kaya namang kumabog, pero maliliit sila. Maraming magaganda, matatangkad. Magaganda din sila, pero maliliit sila. Ayun lang. That's why sobrang baba ba ni Iligan for me, Juliana Prezado. But nasa radar ko naman talaga siya na aabot at makakapasok. Kung tumap 10 siya, wala akong problema. Deserve naman yun ni Juliana Prezado. My number 11 sa aking listahan, Tarlac, sa Lacuna. Tumatop 10 siya sa akin before, but now, number 11 lang muna siya. I think, ilalaban naman niya bukas ng bonggang-bongga kung gusto niyang umabot talaga sa dulo. But, ito lang tip ko ha, konting energy pa dear. Para meron ka ng beauty, may height, and everything. Tindig. So, energy na lang yung kailangan ko. Kailangan mo yan ng bonggang-bongga. At, be authentic. Di ba? Para lalong more chances of winning. Ayun. So, ngayon papasok na ako sa aking top 10. Okay. May numbers 10 sa aking listahan, Tyra Goldman ng Bohol. Si Tyra Goldman ay parang si Sasa Lacuna na walang ka-energy. Nakakaloka, pero nandito pa rin sa contention. Kasi nga, matalino, maganda, walang budol, matangkad. So, pwedeng umabot to ng 5. Kaya watch out talaga dito sa mga frontrunner na maliliit kasi kaya kayong ligwakin at sulutin ni Bohol ng bonggang-bongga sa aking number 10. My number 9 sa aking listahan, nalulungkot ako bakit number 9 na siya sa nalumabas. But let's see, tingnan natin kung kaya niyang iangat pa ang sarili niya hanggang sa top 5. Baguio, Gwendolyn Soriano. Ayan, siya ang aking number 9 so far. So far, number 9. Alam ko naman kakabog. Tingnan natin kung kaya niyang ligwakin ang mga frontrunner at matatangkad sa competition dito sa Miss Universe Philippines Preliminary Competition. My number 8 sa aking listahan, Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya pwedeng iangat. Before, nung mga bago pa lang siyang in-announce as Miss Universe Philippines Sultan Kudarat, talagang tumatop 5 siya. But ngayon, hindi ko talaga may iangat. I don't know. Siguro nawawalan lang siguro ako ng kumpiyansa sa kanya na kaya niyang maipanalo at kaya niyang pumasok sa 5. Ayun lang siguro. But pag ginalingan niya sa preliminary competition, why not? Di ba? Why not coconut bongga? Number 7 sa aking listahan. Nalulungkot ako, number 7 siya. But, I think, kaya pa niyang iangat yung sarili niya hanggang sa top 5. Number 7, si Niloan Laguna, Eliana Marie Aduana.
nandun tayo na kompletos Ricardos na si Iliana. Ang akin lang, when it comes na kasabayan niya kasi yung mga nasa top ko ay parang normal na lang siya. Parang sabihin man natin maganda at halos pinakamalaki yung makinarya niya, pero nagiging normal siya pag itinabi sa mga girls na ito sa taas niya. Parang hindi siya nagsistand out, but I know na kaya niyang kumabog sa competition. Watch out! Iliana Marie Aduana at my number 7. My number 6 sa aking listahan, Muntinlupa, Winwin Marquez. Nilagay ko lang siya sa number 6 kasi ito lang muna. Pag ginalingan niya bukas at nagpasabog siya, pwede siyang iangat sa number 1. Why not, diba? Deserve naman niya ni Winwin yan. Pero so far, sa pre-preliminary competition, ilalagay ko siya sa aking number 6. Ay, at ito na nga, ang haba ng vlog na to. Nakakaloka. Pagod na ako magsalita. Number 5 sa akin listahan. Hindi nyo ina-expect, but feeling ko, magtumatop 5 talaga siya. Before preliminary, Gabriel Carvalho or Gabby Carvalho ng Cebu City. Amazing performance, amazing Q&A, amazing body, amazing beauty, amazing everything sa kanya. Komplikados lang siya. Ang mga sinasabi lang kasi nila, hindi sila masyadong bilib na bilib sa beauty na ino-offer niya. But for me, kung makita lang ninyo si Gabby, the personality, the beauty is everything. That's why nilagay ko siya sa aking number 5. Yes, number 4 sa aking listahan. Magugulat kayo, pero ni number 4 ko lang siya. But I think kailangan niyang i-push to the limit ang kanyang kapangyarihan kasi alam kong kakabog siya. Taguig, Katrina Ligado. Diba? So, parang ang baba ng number 4 for her. But I think kailangan niyang galingan talaga bukas. Pag hindi niya ginalingan, matuluyan siyang malalaglag sa aking top 5. Taguig, Katrina Ligado at my number 4. Yes, ito na ang aking top 3, guys. Alam ko maraming nagdi-disagree sa akin, but nararamdaman ko talaga na kakabog talaga itong top 3 ko. Sa kanila umiikot ang corona ng Miss Universe Philippines 2025. Sa opinion ko lang, sa palagay ko lang, sa nararamdaman ko lang, obserbasyon ko lang. Number 3 sa aking listahan, Pasay, Amanda Russo. Wala ka kasing pwedeng i-ano sa kanya. Ang daming mga bashing about sa mga materyales na ibinibigay niya sa Miss Universe Philippines, pero kung makita mo siya in person, the beauty, the wit, and everything, talagang pwede mo talaga at may potential talagang makoronahan siya bilang Miss Universe Philippines 2025. But nilagay ko lang siya sa aking number 3 kasi tingnan natin kung yung preliminary niya ay kakabog. So, bakit hindi? O, diba? My number 2 sa aking listahan. Laguna, Eloy Sahaod. Sabi ko nga, etong Eloy Sahaod, complete package. Eto na lang talaga ang problema kung makonsistent niya yung sarili niya at kung tuloy-tuloy lang, kaya niya talagang manalo ng corona. Kasi kumpleto the beauty, height, and everything. So, hindi naman masyadong nagmamatter ang Q&A. So, doon na lang. Basta may number 2, Eloy Sahaod ng Laguna talaga, ng bonggang-bongga. Ayun, number 1, alam nyo na siguro kung sino, di ba? Miss Nai Cavite. Di ba? Si Miss Nai Cavite, pag pumasok, palakpak talaga yung dalawang paa. So, hopefully talagang kumabog siya sa competition. But, ang totoong number 1 talaga sa aking pre-preliminary prediction ay Atisa Manalo ng Quezon Province. I think so far, bago preliminary siya. Let's see kung ano nga ba ang gagawin niya bukas sa preliminary competition. Pero pag hindi siya kumabog at naungusyan siya ng ibang mga kandidata, lalong-lalo na mga newbie, I think deserve naman niya sigurong bumaba sa kanyang pwesto for today's video. Diba? Kailangan ko makita bukas ang the real and authentic Atisa Manalo, not the fake one. Okay? Still number 1 sa pre-preliminary prediction, Maria Atisa na Manalo ng Quezon Province. Kayo guys, sino sa palagay nyo ang kakabog at mga mangingibabaw bukas sa preliminary competition? So abangan ninyo ha ng bonggang-bongga.
So, abangan ninyo, after the prelims, abangan ninyo ang aking prediction sa final prediction. And then, abangan ninyo ang aking live every morning, evening, and day. Charot. By the way, this is Gayza Lordaga and thank you so much sa mga sumusuporta at palaging nagmamahal sa akin. God bless you all and bye-bye!